Isa siya sa hinahangaang action star noong dekada 70, 80 at 90. Mula sa pagiging mahirap, naging tanyag at yumaman ng husto, magpahanggang ngayon. Naabot ang pagiging senador kahit kapo sa pinag-aralan dahil sa boto ng mga mamamayan. Inakusahan ng korupsyon ng ilan sa kanyang mga kalaban. Ngunit anumang akusa kung hindi ito mapatunayan, mawawala ito na parang bula. Paano nga ba siya nagumpisa hanggat sa naabot ang hindi inaasahang tagumpay? Halika't ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Lito Lapid dito lang sa Si Manuel Lito Mercado Lapid, ipinanganak noong August 21, 1955, ay isang Pilipinong artista at politiko. Si Lapid ay pinanganak sa Porac, Pampanga. Siya ay kalima sa 9 na anak ni na Jose Songco Lapid at Ilyateria Mercado na isang labandera lamang at sila'y nakatira malapit sa basurahan ayon sa kanya. Natapos niya ang kanyang elementarya sa Porac Central School noong 1968 at sekundaryang edukasyon sa St. Catherine's Academy sa Porac noong 1972. Hindi siya nag-enroll para sa kanyang tertiary education. Mas pinili niya na ipagpatuloy ang pag-aartista at wala ring pangtustos ang kanyang mga magulang sa kanyang pag-aaral. Bago siya naging sikat na artista, pumasok muna ito bilang stuntman dahil sa kahirapan at walang kakayahan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa tulong na rin ng kanyang tiyuhin na si Jess Lapid Sr. Nag-iinsayo daw sila kasama ang iba pang mga stuntmen kung papaano tumalon, makikipag-sparring sa kapwa stuntmen para sa isang role na isang magnanakaw na nakatakip ang mukha at bubugbugin. Ang kanyang unang pelikula ay kinakabahan ito at nagkakalat sa kanyang mga eksena na tumatakbo patawid sa isang ilog. Ang kanyang sahod ay 15 piso lamang sa isang araw na trabaho bilang isang stuntman. Mula sa pagiging baguhan, dumating ang pagkakataon na naging magaling na stuntman ito at naging fight instructor pa sa mga pelikula dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Pero kumbaga talagang sinadya ng pagkakataon na siya ay para sa mga pelikula dahil naging isa siya sa mga pinaka-busy at pinaka-bankable action star na may serye ng mga blockbuster noong huling bahagi ng 70s hanggang 90s. Gumagawa siya ng hanggang 3 pelikula sa isang taon. Ang mga pelikulang ito ay ang Kalibre 45 kasama ang yumaong Fernando Poe Jr., Kastilyong Buhangin kasama si Nora Honor, Yakapin Mo Ko, Lalaking Matapang kasama ang Batangas Gobernador Vilma Santos, Pedro Tonasan, The True to Life Story ni Jess Lapid at Ben Tumbling. Halos 100 pelikula ang kanyang nagawa at 3 naman sa TV. Ang una niyang teleserye ay ang The Little Champ sa ABS-CBN. Ang pangalawa ay ang FVJs ang Probinsyano. At ang pinakahuli ay ang Batang Quiapo. Nung nabubuhay pa si Fernando Poe Jr., nagpapaligsahan daw ang mga ito na huwag lumabas sa mga TV series at purong pelikula lang ang kanilang gagawin. At dahil tumatanda na raw ito, napilitan si Lito Lapid na tanggapin ang mga role sa telebisyon. Sa pangkalahatang halalan noong 1992, tumakbo siya sa ilalim ng block ng oposisyon ng National People's Coalition bilang vice-gobernador ng Pampanga. At tinalo ang kasalukuyang vice-gobernador na si Cielo Macapagal Salgado. Nagsisilbing senador mula 2019 at dati mula 2004 hanggang 2016. Sinimulan niya ang kanyang karera sa politika sa Pampanga. Nagsilbi bilang vice governor mula 1992 hanggang 1995 at gobernor mula 1995 hanggang 2004. Noong 1995, tumakbo siya bilang gobernador ng Pampanga sa ilalim ng parehong partido laban kay Gobernador Bren Giao na may suporta ni dating Pangulong Corazon Aquino at nanalo. Nang humingi siya ng pangalawang termino noong 1998, sumali si Lapid sa partido ng Administrasyong Lakas NUCD matapos ang impeachment kay Pangulong Joseph Estrada noong 2000 at ang ikalawang EDSA Revolution
Sa sumunod na taon, tumakbo siyang muli para sa kanyang huling termino at nanalo. Nagpasya siyang tumakbo bilang alkalde ng Angeles City noong 2004 election, ngunit tinalikuran ang kanyang mga plano nang mahikayat siyang tumakbo bilang senador. Noong 2004 senatorial election, hinimok ng Noy Presidente na si Gloria Macapagal Arroyo si Lapid na tumakbo bilang senador sa ilalim na administrasyong koalisyon ng K4. Tinanggap niya ang alok at nanalo sa halalan kung saan pumuesto siya sa pang-11. Sa kanyang unang termino, tumakbo siya bilang alkalde ng Makati noong 2007, ngunit natalo sa kasalukuyang mayor Jejomar Binay, kaya napanatili niya ang kanyang pwesto sa Senado. Noong May 2010, muli siyang nahalal bilang senador na inilagay sa ika-11 sa pangkalahatang ranggo. Tumakbo siya sa ilalim ng lakas CMD, ngunit pagkatapos ay umalis sa partido noong 2012 at nagsilbi hanggang 2016 bilang isang independyente. Siya ay chairman ng Senate Committee on Tourism and Cooperatives. Dahil hindi siya karapat-dapat na muling mahalal sa Senado, tumakbo si Lapid bilang alkalde ng Angeles City noong 2016. Ngunit natalo kay incumbent Mayor Edgardo Pamintuan. Hinangad muli ni Lapid na makabalik sa Senado noong 2019 at nanalo, na nailagay sa ika-7 sa pangkalahatan. Nakuha niya ang kanyang ikatlong hindi magkakasunod na termino. Noong 2015, sinampahan siya ng graft dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa 2004 fertilizer fund scam habang siya ay gobernador ng Pampanga. Ngunit ang kaso ay na-dismiss noong 2016 ng Sandigang Bayan Anti-Graft Court dahil sa inordinate delay sa investigasyon. Noong 2009, si Pampanga Governor Father A.D. Panlilio ay nagsampa ng kasong plunder laban kay Lapid, anak nitong si Mark at iba pang dating opisyal ng probinsya. Ang mga Lapid ay inakusahan ng hindi pag-remit ng quarrying fees na umaabot sa mahigit 500 milyon sa panahon ng kanilang termino bilang mga gobernador. Pagkatapos ay inabsuelto ni Ombudsman Merceditas Gutierrez ang mga Lapid bago siya nagbitiw noong 2011. Si Lapid ay ikinasal kay Marisa Tadeo kung saan mayroon silang 4 na anak kabilang si Mark, Maynard Lapid, Maan Krista Lapid at Mitzi Karin Lapid. May anak din si Lapid sa dating supermodel na si Melanie Marquez na nagngangalang Manuel Lapid at isa pa ang aktres na si Isabel Ortega sa dating mga awit na si Michelle Ortega. Sa ngayon patuloy si Lito Lapid sa kanyang mga role sa Batang Quiapo na pinagbibidahan naman ni Coco Martin. Si Lito Lapid na lang ang veteranong action star ang natitirang mapapanood sa mga action drama ng telebisyon sa edad na 68. Naungasan niya ang record ni Cynthia Rothrock na kasalukuyang gumagawa naman ng pelikula sa edad na 66. Shout out kay Mel, Marie Chris, Marinel ng Baliwag, Bulacan, Jojo at Ashley Yongko ng Cavite, Lover Nature Channel at Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.